I'd like to read the Bible verse first. Basahin muna natin yung salita ng Panginoon. The Hebrew, the chapter 11, verse 1 to 2. Just I want to read in English first, and then please read in Tagalog. Okay? Yeah. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. This is what the ancient world commanded for. Sa Tagalog naman po, basahin natin. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Amen. Amen. Okay, when I say it first, please, you follow along, please. Okay? Ulitin natin yung sasabihin po ni Pastor SJ. Yeah, God who speaks first, then fulfills. Yeah, once again. God who speaks first, then fulfills. Sa Tagalog po, ang Diyos ay nagsasalita muna at pagkatapos ito ay kanyang tinutupad. Okay. Okay, we are Christians. Tayo po ay mga Kristiyano. Yeah, Christian means believing that Jesus paid the debts of our sins on the cross and restored us as children of God. Ang ibig pong sabihin ng pagiging Kristiyano ay naniniwala tayo na pinagbayaran ng Panginoong Jesus yung ating mga kasalanan sa krus at pinanumbalik niya ang ating katayuan bilang mga anak ng Diyos. Yeah, believing means accepting in our hearts what has not yet happened but will happen. Ang ibig pong sabihin ng paniniwala ay tinatanggap natin sa puso natin yung mga bagay kahit na hindi pa ito nangyayari. But it is not difficult to accept what has already been done. Madali lang po na tanggapin yung mga bagay na nakita na natin na nagdaan na, tapos na. Right? Yeah. Just existing something, yeah, you can see, you can believe, right? Pag nakikita natin, syempre, naniniwala tayo, nakikita natin eh. But believing is about accepting what will happen in the future when nothing has happened yet. Pero ang pananampalataya po ay naniniwala tayo, tinatanggap natin yung mangyayari pa lang sa hinaharap natin kahit na sa kasalukuyan ay hindi pa ito nangyayari. So that's why it's sometimes hard to believe. Kaya po madalas, minsan, mahirap po talaga na manampalataya o maniwala. It can be painful to not be believed even when you decide to believe. Mahirap din naman po na tayo ay hindi tayo paniwalaan ng ibang tao. However, believing depends on the relationship with the person and the heart of trust. Pero po, ang pananampalataya po ay nakadepende po yan dun sa relasyon natin sa taong pinananiwalaan natin, pati kung yung puso po natin ay nagtitiwala sa Kanya. I used to deliver shipping boxes in Korea, like Lalamove. Si Pastor SJ dati, nagde-deliver ng mga boxes. Sa Korea yon, ano? Katulad, di ba, may Lalamove tayo dito. Yeah. The boss said he would pay me as every box I delivered. So sabi nung boss niya, babayaran kita sa kada parcel na madi-deliver mo. Yeah, I could earn the money depends on the delivering boxes. So kikita siya, depende dun sa mga nadi-deliver niya na boxes. Yeah, he didn't pay me first. Hindi muna siya binayaran dun sa trabaho niya, syempre. Yeah, I delivered the boxes first. Nag-deliver muna siya, nagtrabaho muna siya, ginawa niya muna yun. Yeah, believing that he would pay me when I delivered them. Pero naniwala siya na kapag nag-deliver siya, babayaran siya, of course, nung boss niya. However, if I have kept doubting that he might not pay me, and if I hadn't trusted him, I wouldn't have been able to deliver first. Pero kung si Pastor SJ ay nagduda na ay baka hindi niya ako bayaran at hindi siya nagtiwala dun sa sinabi sa kanya nung boss niya na babayaran siya, baka hindi talaga siya nag-deliver ng box. Isn't it? All right. Okay. Yeah.
I was able to deliver first because I believed him. Naniwala siya dun sa boss niya, kaya nag-deliver siya. Yeah, yes, he paid me for the number of boxes I delivered, as I Ah. promised. Yeah. At katulad nga ng pinangako sa kanya ng boss niya, binayaran siya pagkatapos niya ma-deliver yung mga boxes. Likewise, we can only have belief if we trust the other person, even though reality hasn't changed yet and nothing is different. Katulad nito, tayo ay magkakaroon lamang ng pananampalataya kung pagkakatiwalaan natin yung tao at kahit na yung kasalukuyang sitwasyon natin, wala pa tayong nakikita. It's the same with our faith with God. Ganito rin po yung ating pananampalataya sa Diyos. We can only believe God's word if we love and trust Him, even if reality is still difficult and unchanged. Maniniwala lang tayo sa Panginoon, sa Kanyang salita, kung mahal natin siya at nagtitiwala tayo sa Kanya. Kahit na yung kasalukuyang sitwasyon natin ay imposible o mahirap ang dinaranas natin. Yeah, even if I can't see Jesus saving me, yeah, we can experience it when I believe that Jesus' salvation can change and save my real life. Kahit na hindi natin nakikita na inililigtas tayo ni Jesus, mararanasan po natin ang kaligtasan niya kung tayo po'y maniniwala na tayo'y kaya niyang ililigtas niya tayo at kaya niyang baguhin ang ating buhay. But faith is invisible. Ang pananampalataya po ay yung naniniwala tayo sa hindi natin nakikita. It's not something you can experience right away, that even through you believe. Hindi po ito yung isang bagay na mararanasan natin kaagad-agad pagkatapos nating maniwala. Faith is an ongoing battle against unbelief in my mind. Ito po ay isang battle o labanan. Nilalabanan natin yung isip natin sa mga pagdududa natin. And that's why Philippians chapter 4, the verses 6 to 7 says, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus." Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Faith never happens on its own. Hindi po dumadating ang pananampalataya sa sarili niya lang. Faith is a battle of the heart and mind. Ito po ay labanan sa pagitan ng ating isip at ng ating puso. Faith is a battle of relationship and trust with God. Ito po ay labanan labanan kung saan tayo ay nananampalataya sa Diyos, sa ating relasyon sa Diyos at nagtitiwala sa Kanya. We can only have faith when we make a hard decision and fight to love and trust God. Magkakaroon lamang po tayo ng pananampalataya kung tayo po ay magdidesisyon sa ating puso at tayo po ay lalaban na mahalin at pagtiwalaan ang ating Panginoon. That's why God always speaks to us first and then checks to see if we believe what He says. Kaya nga po, ang ating Panginoon, nagsasalita muna siya sa atin, nangungusap muna siya sa atin, at pagkatapos nito, sinisiyasat niya po ang ating puso kung tunay ba tayong naniniwala sa Kanyang sinabi. Yeah. As to this verse, God checked the faith of many people in the Bible. Katulad po nung verse natin, siniyasat po ng Panginoon ang pananampalataya ng mga karakter sa Biblia. He first promised to Abraham
the father of faith, that his descendants would be great nation. Nangako po siya muna kay Abraham, yung tinatawag nating ama ng ating pananampalataya, at sinabi niya na ang lahi ni Abraham ay magiging isang dakilang nasyon. But Abraham and Sarah were old and seemed unable to have children. Pero si Abraham po at ang kanyang asawang si Sarah ay napakatanda na at parang imposible po na sila ay magkaroon pa ng anak. God used the situation to test Abraham's faith and change his heart first. Ginamit po ng Diyos ang sitwasyong ito upang subukin ang pananampalataya ni Abraham at upang baguhin ang kanyang puso. So Genesis chapter 15 verse 6 said, Abraham believed the Lord, and the Lord credited it to him as his righteousness. Sinabi po sa Genesis 5:6, si Abraham ay nanampalataya sa Diyos at ito ay tinuring siya ng Diyos na isang matuwid. Yes, he did some mistake first, but Abraham stopped looking at his circumstance and trusted in God's promise. Nagkamali muna siya pero nagtiwala po si Abraham sa Diyos at hindi siya tumingin sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Bagkus, nagtiwala siya sa pangako ng Panginoon. Yeah, God had waited, and when his heart was filled with God's promise, God fulfilled it by giving him Isaac. At nung sa pagkakataon po na yung kanyang puso ay punong-puno na ng pangako ng Diyos at lubos na siyang nagtitiwala sa Diyos, noon po ginawa ng Diyos yung kanyang pangako kay Abraham at ibinigay ang kanyang anak na si Isaac. Yeah, God told Noah to build an ark because he would judge the world. Inutusan po ng Diyos si Noah na lumikha ng arko dahil nga po hahatulan ng Panginoon ang mundo nung panahon na yon. But for decades while Noah built the ark, there was no any judgment, and he endured the ridicule from those around him. Pero napakahabang panahon, maraming taon, habang pong ginagawa ni Noah yung arko, walang nangyayaring baha, wala pong nangyayari. Kaya si Noah po ay tiniis niya yung pangungutya ng mga tao sa paligid niya. It wasn't until 100 years later that God fulfilled his promise. Tinupad lang po ng Panginoon ang pangako niya kay Noah pagkatapos ng 100 taon. God also spoke to Joseph and David and Daniel, Esther, Joshua, Nehemiah, Gideon, and many other biblical characters first. Ang Diyos po ay nagsalita muna. Nagsabi siya, nagbitiw muna siya ng salita kay Jose, kay Joseph, David, Daniel, Esther, Joshua, Nehemiah, Gideon, at sa marami pang iba pang karakter sa Biblia. And they all experienced the fulfillment of God's plan by believing in His faithfulness and trusting Him to the end, even in difficult circumstances. At naranasan lamang po ng mga taong ito yung katuparan ng mga pangako ng Panginoon nung sila po ay nanampalataya, naniwala sa katapatan ng Diyos at sila'y nagtiwala sa Kanya hanggang dulo, kahit na po napakahirap ng kanilang dinaranas na sitwasyon. Yeah, for 3 weeks in July, the Pastor Cholo and Sister Rachel and all those SF leaders made it possible for my family to visit to Korea. Itong nakaraang 3 linggo po, naging posible na pumunta po si Pastor SJ at kanyang family sa Korea sa tulong ng ating mga pastor, si Pastor Cholo, ng mga leaders ng church na ito. Yeah, especially I'm grateful to the leaders and everyone for the way the church and members served and helped each other even when it rained heavily 2 weeks ago, which was a difficult situation for many people.
Nagpapasalamat po si Pastor SJ sa lahat po ng mga leaders, yung mga staff, yung mga members na nagtulungan, tumulong doon sa mga ibang mga members, nag-serve dito sa church nung napakalakas po ng ulan at ang lahat ay nakakaranas ng pagbaha at napakahirap po ng sitwasyon natin. Thank you, thank you. Yeah. By the way, just during my stay in Korea, I looked back on the past times of our church. Habang pong nag-spend ng time si Pastor SJ at ang family niya sa Korea, nagbalik tanaw siya doon sa mga nakalipas na panahon na nakaraang panahon na pagsistay nila dito sa Pilipinas, dito sa church. It has been about 2 years and 4 months since my family came to the Philippines. Naka-2 taon na pala at 4 na buwan nung nag-move dito sa Pilipinas at si Pastor SJ at kanyang family. Yeah, from the beginning of our ministry here, just the keyword I prayed to God for was worship. Simula't simula pa po ng ministry na ito, yung isang salita lang talaga na paulit-ulit na pinapanalangin ng ating pastor ay yung worship or yung pagsamba. And my prayer from then until now is, Yung prayer niya mula noon hanggang ngayon, God, please build up a people here who worship in spirit and truth. Panginoon, bumuo ka po ng mga tao dito sa lugar na to na sasamba sa iyo sa espiritu at sa katotohanan. And the worshipers from the nations would come together in pure worship. At yung mga mananamba po mula sa iba't ibang dako ng mundo ay pumunta dito at makasama namin sa pagsamba sa iyo ng may pusong dalisay. And the worshipers may be sent out from this place to the nations. At gayon din yung mga mananamba dito sa lugar namin ay maipadala sa iba't ibang nasyon. Yes. Amen. Okay. These values are embedded in the mission of the SF Church. Ang mga bagay na ito po, yung mga values na ito po ay nakatanim doon sa mission ng SF Church. Yeah. Our mission is know God, worship God, make disciples, and send out. Yung mission po natin ay yung makilala ang Panginoon, sambahin ang Panginoon, gumawa ng mga disipulo at magpadala ng mga disipulo. However, this prayer didn't seem to be answered easily. Pero itong panalangin pong ito ay hindi po madali ang pagtugon ng Diyos. Yeah, our sinful nature and habits seem to put the brakes on every time we try to move forward. Yung pong mga nakagawian nating mga kasalanan at pag-uugali ay parang pumipigil sa tuwing ang church natin ay umuusad o umaabante. Yeah, sometimes I was exhausted by the fact that no matter what we tried and challenged it, nothing seemed to change. Parang minsan nakakapagod kasi kahit anong gawing solusyon o pag-challenge o mga bagay na ginagawa dito sa church, parang walang nangyayari. Father God, what do you want me to do? Kaya nag-pray po si Pastor SJ, Panginoon, Ama ko, ano po yung gusto mong gawin ko? I asked it like that, but I didn't hear a clear answer from God. Tinanong po niya yon sa Panginoon ng may kabiguan sa puso. Pero hindi siya nakarinig ng klarong mensahe o tugon mula sa Diyos. However, the time that seems to be pause becomes a time for the battle of the heart of fully trust God. Pero yung sa panahon ng naghihintay ng sagot si Pastor SJ, ito ay panahon upang yung kanyang puso ay totoong magtiwala sa pangako ng Diyos para sa church na ito. It's about my belief. Ito po ay tungkol sa pananampalataya niya. Yeah, can I keep on to God's word of
promise until the end? Kaya ko bang panghawakan ang salita ng Diyos, ang kanyang pangako, hanggang sa huli? Can I trust that God is good and that He will fulfill His word? Kaya ko bang pagtiwalaan ang Diyos na siya ay mabuti at tutuparin niya ang kanyang salita? It is a time of decision and a battle of the heart to love and trust God first. Ito po ay panahon ng pagdedesisyon at labanan sa puso na magtiwala sa Diyos at mahalin ang Diyos. Yeah, while in Korea, that I had the opportunities to meet and fellowship with many of our partners. Habang nasa Korea po si Pastor SJ, nagkaroon po siya ng pagkakataon para makasama, ma-meet yung mga Korean partners natin. Yeah, I also met with the KOD family members who were visiting here before and had the chance to introduce our church and vision in the ministries. Nagkaroon din siya ng time para makita, makasama yung mga KOD, family members na pumupunta dito, at nagkaroon din ng pagkakataon para i-introduce yung SCF Church pati yung vision ng ating church sa iba't ibang lugar. Yeah, as I met and fellowshiped with many people, I looked back on the past 2 years and saw that God has been slowly, if not quickly, but slowly He is fulfilling His word. Habang pong nakakasama ni Pastor SJ na dun sa mga meetings niya, yung maraming tao dun sa Korea, nagbalik tanaw po siya nung 2 years na nandito siya. And nakita niya po na ang Diyos ay kumikilos ng dahan-dahan at hindi ng biglaan dito sa lugar na to, at tinutupad niya ng dahan-dahan yung kanyang mga pangako. Dahan-dahan. Okay. Yeah. Okay. Many worshipers have worshipped together here, right? And I see that our church is slowly being built up through the dedication and service of our leaders, including Sister Mia. Nakita po niya na marami ng mga worshipers galing sa iba't ibang lugar ang pumunta dito at nakasama nating mag-worship sa Panginoon. At nakikita din ni Pastor SJ na yung ating church, dahan-dahan din na nabubuo na yung mga worshipers dito at nagkakaroon na ng dedication, ng service, yung ating mga leaders na nandito. At syempre kasama doon si Sister Mia. God is also leading me to dream of future unity, not only of our church, but also of Korea and other countries where Filipinos and Koreans and the other people can worship and fellowship together in here. Pinapangunahan din po ng Panginoon si Pastor SJ na mangarap na sa hinaharap magkaroon ng pagkakaisa, hindi lamang po dito sa church natin, kundi rin doon sa Korea, sa ibang mga bansa, at kung saan yung mga Pilipino, yung mga Koreans ay magsasama-sama na sumamba at magsama-samang mag-fellowship dito sa ating lugar. Yeah, so coming Tuesday, just one Cambodian, our friend, will visit and she will stay for 10 days. Ito pong this coming Tuesday. Yeah. Yeah, ito pong Martes, meron pong isang Cambodian na pupunta dito, magvi-visit sa atin dito. Yeah, and as we already announced it, the Korean Sunyin Sansang Church YP member will come here. Pupunta rin po dito yung mga YP, mga youth, mga young people ng ating mother church, Suji Sansang Church, next week. Yeah, so we will worship together. Yeah. Tayo po ay sama-samang masasamba sa Panginoon. Among 3 countries. Cambodia, yes. Okay. Yeah, this is just some of stepping. Yeah. Okay. Yeah, by the way, and according to the vision that God has shown my family, He will build up worshipers here who will worship God in spirit and truth.
At katulad na lamang po nung pangitaan yung vision na pinakita ng Panginoon kay Pastor SJ sa kanyang buong pamilya, ito pong lugar natin dito, ang Panginoon po ay bubuo dito ng mga tunay na mananamba na sasambahin ang ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. At ang kanilang pong pagsamba ay ihahayag, will be proclaimed sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Amen? Amen, amen. God first speaks, then sees faithful getting a trusted relationship with God, and then fulfills it. Nagsasalita po muna ang Panginoon, ang kanyang salita, at pagkatapos noon, tinitignan niya ang ating pananampalataya at ang ating, kung tayo ay may relasyon sa Kanya, nagtitiwala tayo sa Kanya, at ito po ay, yung pangako niya po ay tinutupad niya. God changes our hearts first, and then He changes circumstance. Una po ay binabago ng Diyos ang ating puso. At pagkatapos nito, binabago niya ang ating sitwasyon. When we love and trust God in His Word, He changes our hearts and enable us to see His eyes first. Kung mahal po natin ang Diyos at tayo ay nagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang salita, binabago po niya ang puso natin at binibigyan niya po tayo ng abilidad, ng kapangyarihan na makita ang Kanyang mga mata. Yeah, so God gives us the first season to build our faith, and then He gives us seasons to do it. So, iba-iba po yung seasons or panahon na binibigay sa atin ng Panginoon. Una, i-build up niya muna, bubuin niya yung ating pananampalataya, at pagkatapos, ang susunod nun ay i-fulfill niya, gagawin niya, tutuparin niya yung mga pangako niya sa atin. Worship team, could you come to on the stage, please? All we have to do is keep on to the promises and live our life of faith to the end. Ang gagawin lang po natin ay magtiwala tayo sa Panginoon, sa Kanya mga pangako, at mabuhay tayo ng may pananampalataya sa Kanya hanggang sa huli, hanggang sa dulo. Everything we do in worship, in dedication, in tithing and offering is an expression of our love and trust in God and our faith in Him. Lahat po ng ginagawa natin, yung sa pagsamba natin, yung sa pagsaserve natin sa ministry, sa ating pagbibigay, tithing and offering, lahat po yan ay ekspresyon ng ating pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos at ekspresyon ng ating pananampalataya sa Kanya. Let us love and trust and believe and confess God's word to the end, regardless of our reality and our feelings. Atin pong mahalin ng Diyos, pagkatiwalaan siya, maniwala sa Kanya, at sabihin po natin sa pamamagitan ng ating mga labi, ang salita ng Diyos na totoo, ito, hanggang sa dulo. Kahit ano pa po ang kasalukuyang sitwasyon ng ating buhay at kung ano pa man ang ating nararamdaman. When we keep to our God's word to the end and live by faith, God will work. Kapag po pinanghawakan natin ang salita ng Diyos hanggang sa dulo at kung tayo po ay mabubuhay ng may pananampalataya, kikilos po ang Panginoon. Amen. Amen. God will establish and receive worship offered in glory and truth through this church and each of your lives. Bubuo po ang Panginoon ng mananamba sa lugar na ito at tatanggapin niya ang ating pagsamba sa katotohanan at sa Espiritu. Dito po mismo sa ating church at sa ating kanya-kanyang mga buhay. Yeah, God who first speaks then fulfills. Ang Diyos na nagsasalita muna at tinutupad ang kanyang mga sinasabi. I say again, God who first speaks then fulfills. Amen. Yeah. Let us join together in praise, giving God the applause of glory.